A former senator denies visiting Rodrigo Duterte in a detention facility of the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. The court is deliberating on the former president's temporary freedom request for his deteriorating health. And are more ICC warrants of arrest forthcoming for the protagonist in the Duterte drug war? On the Newsmaker, former Senator Sonny Trillanes. Former Senator Trillanes, sir, thank you for your time. Salamat din, Christian, sa invitation. Okay, sir. Sir, first off, let's lay down the facts first on this ICC issue. Can you confirm that you recently visited the International Criminal Court in The Hague, Netherlands? Yes, Tristan, I confirm that I visited the Netherlands and the Hague. I went to the facility of detention facility of the ICC, but I did not visit Mr. Duterte at any time. Okay. Because siguro susunod na tanong dun, sir, after the confirmation that you went to the Netherlands is, what's the purpose of your visit, if you can share, sir? I was invited by the ICC to have various engagements with them. Ano ito, no? This is brought about by yung long engagement ko sa kanila dahil tayo po yung unang nag-file nung communication sa ICC since 2017. So since then, I've been helping them build up the case against the Dutertes. Yun po yun. Okay. But you have Davao Representative Paulo Duterte immediately issuing a statement at sinasabi niya po that you were sent by the current administration to conduct a welfare check on the former president. What was your reaction sa inilabas po na pahayag ng former president's son? Sinungaling po yan siya, no? And napakadali lang naman nilang i-verify yan. They can check the logbooks doon sa ICC Detention Center. They can ask me, ano yung tatay niya mismo? Matanong niya kung bumisita ako doon at against his will, no? Or whether may consent siya o wala. Madali niya ma-find out yun. Ano lang ito, nagpapaawa, no? Para kay Duterte, parang pinapakita nila, parang aping-api yung tatay niya. Palagi kong nire-remind yung mga kababayan natin, huwag niyong kaawaan si Duterte kasi pinagbabayaran lang niya yung mga kasalanan niya sa lipunan. Libo-libo po yung mga pinapatay na Pilipino, simula pa nung mayor siya hanggang nung presidente siya. Alam po nating lahat yan. Huwag tayo maang-maangan. Narinig natin siya kung paano niya sinasabi yan sa national TV mismo, yung mga pronouncements na patayin, yung mga pinagsususpetsahan lang na addict o pusherman, at libo-libo ngayon namatay. Niwala hong na drug test kaya isa doon sa mga pinatay na yon, kung hindi, ano lang, kumbaga, nguso-nguso lang o korsanadahan lang yung pagsusulat sa listahan na yun. Okay. And to clarify lang din po, no, because yung mga lumalabas na information, you visited the detention facility of former President Duterte, yung sa labas, yung nakikita po natin na pinost nyo, sir, na picture, but not inside at hindi nyo po nakaharap ang dating Pangulo. Let's just say na part ng engagement ko sa ICC ay diniscuss nila yung mga pulisiya ukol dun sa detention center para makita kung paano tinatrato yung mga detainees, yung kanilang kwarto. Hindi po yan selda. Komportable yung kalagayan niya doon. May kama siya doon, may heater siya, may sariling banyo. Tapos may common area sila, may recreation area, may may kitchen, yan, mayroong recreation facility, library, at yan, kompleto. Meron silang medical team sa loob, may ambulance sa labas. 5 minutes away lang yung
ospital. So talagang first class ang treatment nila sa mga detainees nila doon. Anim lang ang nakadetain doon at the moment, kaya maluwag yung facility. Diyan po, tapos merong access si Duterte na 24/7 sa telepono para matawagan niya yung kanyang pamilya. Kaya hindi po inaapi si Mr. Duterte. Okay, because the way it's being painted by let's say the Vice President, no, yung pag kinukwento niya po yung sa mga recent statement niya on the condition of the former president, so based on your assessment, it's not the case. Hindi po ganoon na parang napapabayaan yung medical needs ng dating pangulo. Hindi lang po based on my assessment, kundi based dun sa information na nakalap ko when I was there. Hindi po totoo na nagkaroon ng mga insidente na hinimatay itong si Duterte at unconscious sa floor. Hindi po nangyari yan. Gaya nga ng sabi ko, alert yung mga medical team sila doon. Hindi nila hahayaang may mangyari kay Duterte doon kasi precisely sila yung sisisihin. Yung mga sinabi ni Sara na yan, sumulpot lang yan nung nagre-request silang i-postpone yung confirmation of charges hearing noong September 23. Pero prior to that, kada bisita nila, at you can review yung mga footages nung press ko nila, every time bumibisita sila sa loob, may isang beses wala silang sinabi na nagkaroon ng medical emergency si Digong or merong hindi magandang pagtrato sa kanya. Wala ho. At in fact, just a few days ago, yung mismong si Mrs. Zimmerman ay nagsabi na maayos ang kalagayan ng kanyang asawa, maliwanag yung kanyang pag-iisip, at pinapahinto mismo yung mga anak na magsabi ng mga hindi maganda tungkol sa kanyang asawa. So, sinungaling lang itong mga magkakapatid na ito. But former Senator, did you ask permission or at least seek authorization to visit the former president? No, I did not. Wala akong plano siyang makita, di ba? Bakit ko gagawin 'yun? So I was there for an entirely different engagement at kasama lang sa mga pinag-usapan yung tungkol sa ICC Detention Center. Ngayon, yung sa yung sa interim release request nila, base sa nakalap ko nung nandoon ako, wala ring bansa pa na pumapayag sa interim release nila, contrary doon sa sinasabi nila. Tapos, ganun din, even if may bansa na pumayag na mag-host sa kanyang interim release, hindi rin automatic yun kasi may mga iba pang criteria. So kasama na nga dyan, kailangan minor yung case na kinakaharap nung nagre-request na interim release at kailangan meron ding malubhang kalagayan sa medical condition na walang ganon si Duterte. At ito rin yung resolution ng Senado, party lang yan, palagay ko, nung script nila para mag-gain ng public sympathy, at the same time para dun sa ICC judges para kumbaga pakita nila na yung sentimiento ng mga Pilipino ang nandoon kahit na hindi naman. Diba? So, ano lang yan? It's just part of their script. Alright. But before I leave this topic on the ICC detention, sir, you have Senator Robin Padilla wanting to investigate you for your supposed visit. Are you ready to face a Senate probe on this matter? Opo, game po ako dyan. At handa ako humarap sa kanila. Pero, mas mapapadali yan kung talagang gusto nila malaman yung katotohanan. Tatanungin lang nila si Sara na next time mag-usap sila nung tatay niya, tanungin lang, pumunta ba dyan si Trillanes o hindi? Nagkausap ba kayo o hindi? Kasi part ng policy yan sa ICC Detention Center na walang bisitang tatanggapin o papapasukin kung
hindi papayag yung detainee. Kahit kamag-anak pa yan. Pagka ayaw niya makita yung pagbomba ng gustong bumisita, hindi ipipilit sa kanya. So yun, ganun lang po kasimple yan. Pero sige, let's waste each other's time. Okay ako dyan. Alright. Senator Trillanes, you've been involved in this ICC case, some say hanggang noong pang 2017, sir, no? But tell us, sir, about your role and scope of involvement as today. Ganun pa rin. I continue to engage with them. I continue to help them build the cases. Kasi, this is a personal advocacy. Bukod sa pananagutan ng mga nagkakasala, kailangan yung makamit ng hustisya ng mga biktima, mga pamilya nila, yung mga namatayan. At pangatlo, kailangan maging magtanda yung mga susunod na henerasyon ng mga leaders ng ating bayan na hindi pwedeng gawin itong mga ganito. Hindi ka pwedeng mag-abuso ng kapangyarihan over your constituents. Hinalal siya para pangalagaan yung kapakanan ng mga Pilipino, pero baliktad ginawa niya, pinapatay niya sa mga pulis niya. At ito documented ito. Documented ito. In fact, sinama nila dun sa kanilang accomplishment report yung mga homicides under investigation. Biruin mo yung mga bukod dun sa mga nanlaban na sinasabi na 6,000, merong mga namatay, yung mga nakita natin, yan, yung mga nasa bangketa lang na, naka-masking tape yung muka, o packaging tape yung muka, tapos may placard na nakalagay, huwag tularan. Mga vigilante daw yung pumatay, pero mga police or police assets ang pumatay. Yun, kasama sa kanilang, kasama sa kanilang accomplishment report. So, personal advocacy ko to, with or without any official designation. 2019, wala na ako sa gobyerno. And even when I was a senator, hindi ko naman primary job yon, but nung panahon na yon, wala na tayong maasahan dito sa ating bansa kasi hindi kakayanin ng justice system natin magkaso ng kagaya ni Duterte kasi maiimpluwensyahan na lang niya yan, matatakutin yung mga prosecutor at judges para ma-impluwensyahan yung kaso. Are you satisfied, sir, with the 3 charges na recently ay dinisclose po ng Office of the Prosecutor against the former president? 3 counts of murder for crimes against humanity. Sa inyo, sir, sapat na yun, sir? And will it be strong enough to push for a full-blown trial? Yes. Liliwanagin ko lang, hindi naman sinabing 3 counts of murder lang. Kung hindi, parang 3 counts na covering separate periods or separate categories. Isa nung mayor siya, isa nung presidente siya, tapos meron specific category yung pagpatay ng mga ninja cops na sinasabi nila. So, ito, parang sampling lang ito. Pag na-prove itong mga different cases na to, mapuprove nila na widespread and systematic yung mga patayan nun. At sabi ko nga, tayo mismo, yung mga nasa hustong edad na simula 2016 hanggang 2022, nakita natin yan mismo sa ating lipunan. It cannot be denied. Nire-report ng mga pulis natin, nasa documentation na yan sa Supreme Court natin. Si Duterte mismo pinagmamalaki yan. So, bawal po yan. Yan, di ba? Bawal yan. Kailangan parusahan ang mga nagkakasala na ganyan. Dito nga sa atin, kahit isa lang ang ipapatay mo, makukulong ka habang buhay. Yung pang libo-libo. At yung ICC, hindi po yan sila mag-i-issue ng warrant of arrest kung malabnaw ang ebidensya. Kaya hindi po yan gawa-gawa lang ng mga kaaway sa politika ni Duterte kasi hindi namin gawain yung gawain niya kagaya ng ginawa niya kay Laila de Lima. So yun po ang kailangan tandaan ng mga supporters pa ni Duterte.
Former Senator, yung pagtestigo rin po, yung posibleng pagharap din ni former police official Ruhina Garma, because sinabi na po ito ni Justice Secretary Boying Remulla na kinausap din po siya ng ICC. How big of an impact ito dito sa Duterte case? Malaking impact po ito, no? Kasing laki nung impact nung testimonya ni Arturo Las Cañas. Si Las Cañas kasi insider siya nung Davao Death Squad nung mayor pa si Duterte, pero si Ruhina Garma insider naman nung death squad ni Duterte nung presidente na siya. Nakita niya yung mga ano talaga paano to mabuo kasi party siya noon. Kaya malaki ang impact nung magiging testimonya. Sir, the Duterte camp is parang claiming that the former president is unfit to stand trial. Kung mapagbibigyan, sir, yung kanyang interim release, ano ang nakikita nyo, sir, challenge dito? Or malabo bang pagbigyan itong interim release ni former President Duterte? The way, na-receive ko yung mga impormasyon na nakuha ko sa various engagements ko sa ICC, malabo talagang mabigyan ng interim release si Duterte. Unang-una, as of that time na nagbisita ako, wala pang bansa na willing siyang i-host sa kanyang interim release. Pangalawa, assuming meron mang bansang willing siyang tanggapin, ang problema niya ay yung mga few cases na nag-grant ng interim release, lahat yun mga minor cases lang. Yung mga obstruction of justice lang or mga administrative in nature, ika nga. Tapos yung mga nag-grant talagang mabigat din yung mga kondisyon. May terminal illness, meron yung major medical procedure na transplant, parang ganun. Kaya walang kagaya ng sitwasyon niya. Sa Pilipinas po, hindi talaga pwede siyang magkaroon ng interim release dito dahil binibigay lang yung interim release sa mga bansa na member ng ICC. Hindi na tayo member so hindi tayo qualified na na tumanggap sa kanya. Pero having said that, malabo based on the precedents ng ICC mismo. Sir, you have 15 senators urging the ICC to grant the former president house arrest. Yeah. Acceptable ba ito sa inyo? And you have civil society groups calling this move as a manifestation of Duterte's enduring influence. Ganun lang po yung na-prove nila. Dito mo makikita na tama lang talaga na sa ICC natin dinala yung kaso. Kasi dito makita nyo, itong mga senador takot. O kaya sumisip-sip sa mga Duterte hanggang ngayon. Yun lang naman yun Kasi wala namang impact yan sa desisyon ng mga ICC judges. Pero ginawa pa rin nila. Bakit? Kasi ang audience nila dito yung Duterte family. Si Sara Duterte in particular. Kasi nga naman, malay mo kung makasilat at maging presidente yan someday. Alam nila na bengador yan si Sara. So ito ngayon, papakita lang, may resibo kami good shot kami dapat sa'yo kasi pinirmahan namin to. Pero wala naman mangyari yan. That's, kumaga, a useless exercise yung ginawa nila na yun. Pero para lang sa domestic audience nila, yung mga tatakbo sa 2028, sumisip-sip sila na maka-Duterte sila, iboto sila. Ganun lang po yun. Kaya wag po natin masyadong bigyan ng malalim na halaga yun. Former Senator, as a last question dito po sa ICC topic, will there be more arrest warrants in the pipeline, sir? Sino-sino pa po ang mga posibleng mabigyan ng ICC arrest warrant apart from the former president? Si Bato de la Rosa, it's just a matter of a few months bago lalabas yung warrant niyan. Susunod dyan si Bongo. Tapos hindi pa sigurado, baka si Albayalde ang pangatlo. Okay.
At you expect this warrants po na lumabas within the end of the year or by next year? The earliest would be the end of the year kay Bato. Pero most likely, mga early next year yan. Same with Bongo. Mga ganun time, lalabas yun. Mga early next year. Alright. Sir, allow me to shift to a different topic. No? Last two questions na lang po na different topic. Dito pag-uusapan din yung issue ng corruption dito po sa bansa. And at the height of all corruption issues, you have Senator Alan Peter Cayetano urging government officials to resign and conduct snap elections. Is this an appropriate call? Unang-una, alam niya na malabo mangyari yan. Malabo mangyari yan kasi siya nga mismo hindi siya magre-resign eh. Ano yan? Kung sa mga nakakilala kay Cayetano, ano lang yan bolero eh. Kung maalala ninyo, ito yung nangako na magbibigay daw siya ng 10,000 a month sa bawat pamilya kung siya iboboto daw na senador. And that was 3 years ago. Meron bang nangyaring ganon? So, wala. Ano lang yan. Huwag niyong bigyan ng masyadong sense yung anything coming from Senator Cayetano. So, tong snap election po is very unlikely for you, sir? Ang nakalagay sa Constitution natin ay in cases of vacancies ng President and Vice President at the same time, yung Senate President ang mag-a-assume but only to supervise a snap election within 45 days. Yun po ang constitutional. Pero yung hikayatin lahat, magre-resign lahat ng mayor, congressman, yan kasi meron mandato sila na nakuha noong 2025. Tsaka hindi mo pwedeng i-shotgun na lahat. Kasi yung mga hindi naman nangungurakot, bakit mo idadamay? 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yon. At talagang pinapaasa lang niya, ginugulo lang niya yung sitwasyon. Alright. Sir, last na lang po on a different topic din kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong because in recent weeks or days, meron pong exchanges. I mean, indirect exchanges between the two of you. Nag-raise po kayo ng concern about about Baguio City Mayor Magalong, and in a recent interview, sinabi naman po ni Mayor Benji na hindi niya maintindihan bakit siya ay napag-iinitan po ninyo. To set the record straight, are you questioning the credibility of Baguio City Mayor Benjamin Magalong to at least be a voice dito sa issue ng corruption? Yes, I'm questioning his credibility and integrity. Kasi unang-una, lumabas, meron din siyang engagement with Discayas. So kung meron siyang engagement with the Discayas, tapos itong Independent Commission on Infrastructure, iniimbestiga yung Diskaya, may conflict of interest na yon. Di ba? Lumabas, 120 million na tennis court sa Baguio City na may kontrata siya as mayor with the Discayas. Questionable na yun. Yung pa lang. Siya mismo nagsasabi questionable yun. Paano yun? Di ba? Conflict of interest yun. Pangalawa, dun sa mga pronouncements niya, ni isang beses wala siyang sinabi about the Dutertes. Bakit? Kasi siya mismo umaamin, supporter siya ni Duterte at ni Bongo. Si Bongo nga mismo merong kaso ng may plunder case akong final dyan tungkol dun sa infrastructure projects na bilyones na binigay dun sa tatay at kapatid. In so many interviews, sinasabi niya yon na supporter siya ni Bongo at ni Duterte. Independent commission nga Di ba? Problema na tayo doon. Magkakaroon na siya ng bias. Kaya kita mo, lahat ng sinasabi niya tungkol doon sa current administration, pero doon sa Duterte administration, tahimik siya. When in fact, alam niya, sinabi niya kasi sa akin personally, noong 2022, yung mga corruption nangyari doon sa rock netting, doon sa Baguio at Benguet. At, pero, hindi niya sinasabi ngayon. Kaya nagtataka ako. Kung crusader ka ng
against corruption, bakit ngayon ka lumabas? Nung panahon ni Duterte, sinasabi mo na meron privately, di ba? Kaya highly suspicious yung mga galaw niya. Yan lang po yun. Okay. Siguro sir, message nyo na lang kay Mayor Magalong because he's saying na hindi lang naman siya yung malapit sa Duterte na ngayon ay nagsaserve pa rin sa Marcos administration. He cited DPWH Secretary Vince Dizon na noon involved din sa Duterte administration. Pero siya kasi yung nagbibigay ng pronouncements Meron kasi siyang alam na corruption issue nung panahon ni Duterte pero hindi siya nagsasalita about those instances. Ngayon, agresibo siya pero nakatutok lang siya doon sa current na mas malaki nga yung doon sa Davao, 51 billion yung kay Pulong sa district. Meron ba siyang sinabi tungkol doon? Hindi ba dapat yun ang unahin? Kasi yun ang Guinness World Record ng flood control projects sa kasaysayan ng flood control projects. Di ba? Pero wala so, na yan? Tainted na yung kanyang credibility. Ganun lang po yun. Alright. Maraming salamat po, former Senator Sonny Trillanes, for granting this interview and for your time po sa Newswatch Plus. Salamat, Tristan. Thank you, sir. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause